Good day mga bossing, for today's video ay isi-share ko lamang po yung setup natin nitong ating pressure regulator. So para po dun sa ating bossing na nagtatanong po kung paano natin sinetup itong ating unit, ay ito po yung video na hinahanap nyo po. So itong gamit natin dito ay AFC 2000 pressure regulator. So meron po siyang kasama pressure regulator, itong oil filter separator, tapos ito pong secondary niya ay ito po ay lubricator. So sa pagsisetup po, madali lamang po. Mula po dito sa ating pressure switch ay gumamit po tayo ng Fuji air hose na 1/4. Tapos lahat po yan ay naka quick coupler. So pwede po siyang tanggalin. Ayan. So ito po ay female, ito naman po ay male na fitting. So medyo marami lang siyang option kung alin po ang pagpipilian dun sa item na ito, pero po ito po ay threaded. Ayan, ito naman po ay barb type. So ito ay ini-insert lamang po yung hose dito, tapos hose clamp. Ayan. Sa kabila naman po, same din po, quick coupler din po siya. Ayan. So dito sa kabila mga bossing ay naka quick coupler din po siya, pero ito po ang setup ko rito ay baliktad. So yung threaded niya ay yung female. Ayan. Tapos yung naka barb type naman po ay yung kanyang male. Ayan. So ito po ay depende na rin po sa setup nyo kung alin yung gusto nyo, kasi ito ay optional na parang ganito rin po na may threaded, or pwede rin po siyang barb fitting. Ayan. So nasa sa inyo na po kung alin yung mas prefer nyo na bibilhin. So yung pinagbibilhan ko po nito ng mga fitting na ganito ay isang store na kumbaga sama-sama na po yung kanyang unit na yung type po nito. So kayo na lang po mamimili kung ano po yung pagpaparis-parisin nyo. Ayan. Ayan. So balik ko muna at ipapakita ko kung paano mag-adjust nito. So dito sa pressure regulator natin mga bossing ay pwede po siya na i-adjust. Ayan. So medyo wala ng karga, kargahan ko muna. Ayan. Then sa pag-adjust mga bossing nitong ating pressure regulator ay meron naman po siyang label sa taas. So meron po siyang plus. Ayan. Ayan. So yan, depende po sa setup na kailangan nyo ay, or depende po sa pressure na kailangan nyo ay kayo na lang po mag-adjust. So clockwise po ang pataas, and then counterclockwise naman po ang pababa. So bago nyo pihitin mga bossing, kailangan po yan inaangat. Ayan. Kasi pagka nakababa siyang ganyan ay hindi nyo po mapipihit yan. So hihilahin nyo lamang po pataas, saka nyo po pipihitin. Ayan. So gamit ko dito mga bossing ay yung pneumatic cylinder ng ating cutter ng panggawa ng uling. Kaya mababa lang po yung requirements ko na pressure para dito. So kapag naset nyo na po dun sa setting na kailangan nyo ay ibaba nyo lang po. Ayan, push down para maiwasan po na mapaglaruan yung ating regulator. Ayan, tapos ito naman mga bossing ay halos same lang din ito, pero ang laman po nito ay oil. So halimbawa ang kailangan nyo po na ng lubrication sa inyong mga equipment, mga power tools, pneumatic power tools, ay dito po siya pumapasok. So ito naman po ay kapag bumuga po ng hangin, so ito tatanggalin niya yung tubig. Ito po ay sasamahan niya ng oil yung ating hose papunta po dun sa ating cylinder or sa ating pneumatic tool. So ito mas effective to kung ito ay mas malapit po doon sa ating tools or equipment na paggagamitan or kailangang i-lubricate. Ayan. So ito ay may plus minus din po. So depende na lang po sa inyo kung gaano kalakas yung oil na ipapasok nyo po doon sa equipment. Ayan. Yun po yung function niya. Para malubricate po yung mga moving parts ng ating power tools. So yun, itong unit natin mga bossing ay medyo matagal na rin.
Bali, marami na rin po itong pinagdaanan na problema. Katulad ho nung nagpalit na po tayo dito ng capacitor dahil hindi na po gumagana yung ating motor, so mahina na. And secondly, ayan, may mga tagas-tagas na po. So kung mapapansin nyo, may basa ng langis dito. Ayan. Yan po yung mga effect or mga lumalabas na problema kapag matagal na po yung unit. Ayan. So ito, pinali ko lang kanina kasi yung ating oil ay labis. Ayan, dapat nandyan lang sa gitna eh. So binuksan ko tong filter cap nya, kaya inlet cap pala, sorry. So binuksan ko to kaya tumalsik yung langis. Anyway, ito po ay tumagas na rin dito sa kanyang cover. So naubusan ng langis ito. And ang ginawa ko mga bossing ay nilagyan ko na rin ng gasket maker yung pagitan niya para masil ko po yung kanyang gap. Kasi yung rubber seal po niyan ay medyo matigas na, so hindi na siya naglalapat. So kahit ano higpit ko sa tornilyo ay hindi niya masil. So dito rin meron na ring mga konting leak na ganyan. So possible kasi dahil sobra yung langis na nilagay ko, kaya naghahanap ng butas na pagdadaanan. Pero sa ngayon ay working pa rin itong ating unit. So medyo matagal na to. Maintenance lang ang kailangan, mapapahaba din natin ang kanyang lifespan. So itong unit natin ngayon ay ginagamit ko po dito sa ating briquetting machine. So ito po yung load ko ngayon dito, itong ating pneumatic cylinder. Yun. Ayan. So yun lamang mga bossing. Sana itong video natin ay makuha na ni sir ng idea kung paano niya isi-set up din yung kanya. Ayan. Maraming salamat po.